Magandang gabi po mga ka-inclusion. Welcome po tayo sa ating edisyon ng One Inclusion Live Time Present Rapid Fire. Mula po ta Biyernes po simula po ang araw ng Biyernes po. Ito po yung pinaka-temporary last live po sa programa na to. Mula po darating ng Lunes, ika-21 ng Disyembre po, ay pansamantala muna magpapahinga muna ang ating programa po. Kagaya po ng Rapid Fire o Tabing Inclusion History Edition at The Ermitanyo Show. Para po ay magpapahinga muna po ng mga ilang buwan lang until further of notice pa po, maano pa po yan. Okay. Nung nakarang Biyernes po ay naindak na po ang mga 6 na mga individual sa Kawal ng Inclusion Hall of Shame Class of 2020 ay sinabi po ng aking paring Wally Cornel, pagpalain kayo ni Satanas. Totoo naman, pagpalain kayo ni Satanas eh. Alam nyo, kung mga kakawalang iya yung mga inaano yung mga PWD na yan, eto, in-unveil na natin po yung kanilang Star of Hall of Shame. Ayan po, si Rodelio Daguman. Sunod po ay si David Joseph Hill. Yun na nga, si David Joseph Hill nga. John Dan Ramirez. Yan po yung mga kawalang iya po talaga yan. Conan Taruk, isa rin yan. Na parangal na rin. Pep Corpus, ayan. Yan tong na to. Ito kasunod, Mark Anthony Silan. Isa rin yung loko din yan. At yung uli, yung isang kupal ng balat na yan, si Angelo Silan or Mark Angelo Silan po. Yan po yung mga pinakawalang iyang na parangal sa sa Walk of Shame. Susunod po, 2021 po, kung sino po i-inductee po natin po. Malalaman na lang po sa susunod ng taon kung sino-sino po ang i-anunsyo po ni Wally Coronel sa Walk of Shame Class Hall of Shame ng Kawal ng Inclusion po. Class of 2020. Yan po talaga yung sinasabi po ang Ngunit po yung naparangal po ng Andres Pajardo Excellent Award ay napunta na po sa mismo po sa Dragon Inclusion Network. Yun po, naparangal na po natin po sa Medyo po masasabi po natin kung bakit naparangal yung Dragon Inclusion Network Philippines dahil sa pangkokontra po sa Hans Inclusion Pilipinas. Yun nga, masasabi po natin. Meron po talaga po ay mga sinasabi natin na mag-umpit yung mga Hall of Shame na ng Kawal ng Inclusion. At bukas po, timbang gabi na pungumpisa, 15 po bukas. At Miyerkules po na madaling araw po, 16. Yun na po, umpisa na po talaga po yan. Kaya na po, medyo po masasabi po natin kung bakit tayo magtitimbang gabi. Yun na nga, masasabi po natin po.
Yung bukas po, itatopic natin sa usaping inclusion, yung pang-uugali po ni Rodelio Daguman. Yun nga, matatabi po natin po, mga ano na yan, kung bakit si Rodelio Daguman ay pinag-iinitan na po ng PWD organization. Yun nga, matatabi po natin sa araw na yun. Okay. Dako naman po tayo sa ating kay Percy Lapid. Balik na po tayo. Okay. Ang inisyu po ni Percy po ay yung yung ito po, may matatabi po natin. Yung pang-ano po, yung sino dapat iboboto sa eleksyon. Yun nga yung topic po natin. Okay. Ititinig po natin ni Campbell. Ilapit po yan. Or kayon. Okay. Iano na natin, i-play na po natin po, mga ka-inclusion. Hindi po natin pwede i-audio video po, baka okay. Ito na po. Ito, merong isang text dito. Ang sabi niya, why not instigate to organize a third force comprising the groups of Carpio, RSA, sino ba RSA? Gringo and Pacquiao. Ako, sa tingin ko, walang makalutang ngayon eh. Hindi katulad dito sa programa natin. Yun ang malaking kaibahan na dito lamang sa programa natin, nagmumungkahi tayo ng mga pangalan o ng pangalan na alam nating merong sapat, kung hindi man labis, sapat ang kakayahan, ang integridad, hindi maku-question, beyond question. Ika nga, maganda ang track record, malinis ang pangalan, walang corruption. Gusto mo ng ganun tao, banggitin mo yun. Pero yun ang hindi nyo makikita sa iba. Hindi sila nag-iisip ng ganun. Nag-aantay sila kung sino ang lulutang, pagkatapos baka magbigay ng pera. Iyan ang inaabangan ng media. Dito, iba. Ang gusto natin, ang bansa natin, mailagay sa ayos. Lalo na ang mga nasa gobyerno. Hindi mo magagawa yan. Hindi mangyayari yan. Kung tayo ay nandun lamang sa issue lagi at gagamitin natin basihan yon
tuwing eleksyon, kailangan kung hindi ka kay Marcos, kay Aquino, vice versa. Mga kaibigan. Lalo na ngayon, may isa pang pumasok itong kasalukuyan nakaupo. Wala na. Ang iniisip lang na lang lahat niyan, pansarili lang yan. Ngayon, ang daming, ang mga pumupostura lang na makikita ninyo, sila yung mga incumbent. Sila yung mga natutuwa. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong maging ganap ang tiwala ninyo. Kahit sa mga oposisyon na nakaupo ngayon. Ha? Bakit? Kasama silang nakikinabang sa baluktot na pinatutupad ng kasalukuyang administrasyon. Ha? Yung mga panggigipit doon tayo lagi sa tama, sa rule of law, para hindi ka maging mali. Hindi ba? Walang ibubuta sa iyo pag nasa rule of law ka. Oh, mga kaibigan, huwag kang tumingin dahil ba ito'y si Leonen appointee ni Aquino at hindi pumabor kay Marcos. Huwag mo tingnan yung kulay niya. Karapatan niya yun Kaya nga sinasabi natin, hindi naman ang basihan ng ganap na desisyon. Hindi nakasalalay ang desisyon, ang kaganapan ng desisyon dahil sa isinulat na desisyon. Hindi. Ng Korte Suprema, hindi. In the same manner, sa Kamara, ganun din. Hindi nakabase sa katotohanan ang desisyon nila sa mga issue na pwede silang magdesisyon. Halimbawa, sa nangyari sa ABS-CBN, totoo ba yun lahat? Hindi. Bakit napasara yung ABS-CBN? Yun ang gusto nila Yun ang gusto nung marami silang bilang Ni wala nga isa nag-object dun Lalo na party list na palsipikadong congressman, di ba? Wala naman mandate na direct mandate ng tao. Ang may direct mandate kahit papano yung regular congressman. Na nanggaling sa distrito. Pero ikaw, galing ka sa party list, wala kang direct mandate. Dapat ang kinakatawan mo, halimbawa, senior citizen, doon ka lang lagi sa puro issue ng senior citizen. Umiisip ka ng maraming benepisyo, wala ka namang iniisip. Di ba? Wala naman nangyayari. Para halimbawa, sa senior citizen, lahat ng gusto mong mangyari para sa kabutihan ng senior citizen, sa kapakanan nila, gawin mo lahatan. Diyan ka lang may pakialam. Bakit pinasasali sila sa ibang issue? Kaya nga sila tumakbo sa party list. Dahil meron, ayon sa kanila, kumakatawan daw sila sa marginalized. Sector na hindi rin naman totoo. Kinakatawan Wala na nga kinakatawan Kailangan. Ang totoo, hindi na kailangan yan Kaya sabi ko, isa yan sa pag-isipan ng mamamayan. Hindi man nila matatanggal nila sa batas ngayon yan. Tayong mamamayan. Nasa atin ang kapangyarihan. Na wag na silang makapasok sa Kongreso. Lalo ngayon, napasok na ng magnanakaw ang Kongreso. Yung talagang smuggler Sindikato, pumapasok na sa... di sa susunod, parami na ng paramihan.
Alam na nila yung formula, magbabayad ka sa COMELEC for accreditation. At para ka mapabilang sa pananalunin, babayaran mo rin. Hindi mo nga narinig na pangalan ng party list nandyan. Anong katarantaduhan yan? Nasa atin na lang ang pasya. Huwag tayong bumoto ng kahit anong party list sa susunod na eleksyon. Pinagluluno ko lang kayo niyan. Oh. Hindi na ako magbibigay ng sabihin nyo, bias pa tayo. Lahat na. Lahat ng party list. Huwag na. Panloloko yan. Sipin mo, nagdidesisyon sa Kamara sila. Walang direct mandate ng taong bayan. Pati pagkapanalo nila, question mark. Wala na ngang question mark na nga pagkapanalo. Wala pang direct mandate. Kahit pa sabihin mong nanalo yan. Oh, sa totohanan, ano na nagawa nila? Para dun sa sinasabi nilang marginalized sector o napababaya ang sektor na kanilang kinakatawan. Ano na nagawa nila? Sa tagal nila dyan. Ano na? Meron po ba? Wala. Ano pa ang isa? Pwedeng mangyari yan kung magkakaisa. Ang pagbabasihan natin yung track record ng tao at yung sinasabi nila. Minsan nagsasalita ng salita mga kakandidato. Nagsasabi ngayon eh. Nakakadismaya. Halata mo. Sinatsambahan lang tayo eh. Gustong makatsamba. Gusto tayong isahan. Halata mo na kaagad. Kahit dyan, sa hanay ng oposisyon. Wala na eh. Pagpaumanin nyo, iilan eh, sa daliri. Mabibilang mo na lang. Ang pwede. May karapatan dito. Mga kaibigan. At huwag niyong pabayaan yun. Hanggat maaari, pilitin natin tumakbo yun. Di ba? Para isalba ang bansang Pilipinas. Sino lang ang pwedeng gumawa, mangunar yan? Kahit anong pwesto takbuhan, pwede siya. Si Justice Carpio eh. Wala pa tayong ibang napipili. Ha? Para sa matataas na pwesto, senador. Ngayon, wala pa talaga. Kaya enjoy ng mga senador ngayon, incumbent. Enjoy nila yung ginagawa ni Presidente Digong nyo. Ha? Na lahat ng gustong pumorma, binabara nila, papahiya nila. Sila, hindi na kailangan yun. Magsalita lang sa media eh. Kahit walang kwenta sinasabi, lumalabas naman eh. O di, na-enjoy nila yung pribileyo lahat. Solo nila. Monopolize nila. Wala na makapasok na iba. Paano papasok ang matinong tao? Aber? Hindi ba? Kaya wag maging wagas yung tiwala ninyo. Ito, posisyon. Okay ito. Porque ayaw mo rito sa nakaupo, okay na sa iyo posisyon. Hindi ho ganon. Magpapabalik-balik tayo. Magpapaulit-ulit lang ang kasaysayan ng panloloko sa mga Pilipino. Pagkakaisa, yan ang patunayan ninyo. Natin. Ipakita ninyo pagkakaisa. Pero kailangan, meron kang barometro eh. Yun na nga yung sinasabi natin barometro. Huwag tayong pipili como Marcos o Aquino. Yung kakayahan
yung track record. Malinis ba track record nito? O ito ba'y tsumachamba lang? Baka matagal na itong nakaupo. Wala ka rin naman makitang himalang ginawa ito. Ang pamimigay ng pera, tandaan ninyo, hindi basihan yan. Kung basihan yan, tatakbo na ako. At least nakapamigay tayong konti. Hindi nga lang natin pera lahat yun, di ba? Tulong ng mga kababayan natin. Sana nga magtuloy pa ito para ito na yung huling pagtulong natin. Pamaskong ayuda naman, di ba? Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat. Ang sinasabi, lumalabas naman eh. O di, na-enjoy nila yung pribileyo lahat. Solo nila. Monopolize nila. Wala na makapasok. Na iba. Paano papasok ang matinong tao? Aber? Di ba? Kaya wag maging wagas yung tiwala ninyo. Ito, posisyon. Okay ito. Porque ayaw mo rito sa nakaupo, okay na sa iyo posisyon. Hindi ho ganon. Magpapabalik-balik tayo. Magpapaulit-ulit lang ang kasaysayan ng panloloko sa mga Pilipino. Pagkakaisa. Yan ang patunayan ninyo. Natin. Ipakita ninyo pagkakaisa. Pero kailangan, meron kang barometro eh. Yun na nga yung sinasabi natin barometro. Huwag tayong pipili como Marcos o Aquino. Yung kakayahan. Yung track record. Malinis ba track record nito? O ito ba'y tsumachamba lang? Baka matagal na itong nakaupo. Wala ka rin naman makitang himalang ginawa ito. Ang pamimigay ng pera, tandaan ninyo. Hindi basihan yan. Kung basihan yan, tatakbo na ako. At least nakapamigay tayong konti. Hindi nga lang natin pera lahat yun. Di ba? Tulong ng mga kababayan natin. Sana nga magtuloy pa ito para ito na yung huling pagtulong natin. Pamaskong ayuda naman, di ba? Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang. Ang pinakamalaking problema niya, paano siya bababa sa pwesto nang hindi siya mapananagot sa kanyang mga paglabag at atraso. Yun lang ganun kasimple lang yun. Ang presidency ngayon, ganyan. Lalo na lahat nag-abuso. Kita nga ninyo, mabuti sa ibang bansa, katulad ng Indonesia. Dito sa Indonesia, korap na gobyerno yan. Laging, ang tagal na panahon, korap yan. Di ba? Panahon pa ni Sukarno, di ba? Yung pera nga ni Sukarno, ginagamit dito sa Pilipinas eh. Nagpapayaman. Yung ampunan, pera ni Sukarno, at gumamit lang ng dami, Pilipino dami. Alam nyo na kung sino yan. Di ba? Si MVP. Di ba napatunayan na ng Supreme Court na ang pera niya na pinuhunan sa PLDT, pera ng dayuhan Ni Salim? Sino yung Salim? Yun ang crony ni Sukarno. Alam nyo, ang Indonesia, isa yan sa mga may corrupt na gobyerno. Pero ito, tignan ninyo, itong nagnakaw daw sa pera para sa ayuda.
ha? Sa mamamayan nitong pandemic, mga kaibigan, Kwan, inaresto. Mga kaibigan, ito'y pangalawa na sa sa cabinet member ni Presidente Joko Widodo na naaresto sa kasong graft. Ito naaresto. Mabuti pa ron, kahit nakurap ang gobyerno, Kwan, may independence. Ang ibang sangay ng pamahalaan, katulad nung makapag-aresto ka ng magnanakaw na cabinet member, dito ba mangyayari yan? Oh, never happen. Sabi nga ng mga Hapon. Di ba? Never happen. Oh. Ngayon, sa Indonesia, tignan ninyo si Juliari Batubara, ang pumapangalawa ngayon sa mga cabinet minister ni Presidente Dodo na naaresto sa kasong graft. Ayan po. Itong Indonesia Social Affairs Minister naaresto noong linggo. Social Affairs Minister noong linggo dahil sa pagbulsa nito o pagtangay nito ng $1.2 million na suhol na may kinalaman sa pagbili ng pagkain, na ayudang pagkain sa mga napinsala ng coronavirus. Marami dito niyan, di ba? Yung Manila Bay Dolomite lang eh. Oh, si Juliari Batubara ay suspect ho. Pagkatapos na itong Indonesian anti-corruption agents nasamsam sa kanyang maleta, backpack, ang mga envelope na naglalaman ng cash. Ang halaga po ay $1.2 million sa isinagawang operation. Sumuko siya noong linggo sa mismong Anti-Corruption Agency Headquarters. Oh, mga kaibigan, that's the people's money. Pera yan ng taong bayan. It's aid urgently needed. Ang tulong na kailangan para matulungan ang mga biktima ng COVID o sa panahon ng COVID crisis. At para sa national economic recovery. Yun na nga yun eh. Pag tinulungan mo ang tao, makakabangon, di ba? Paano babangon? Dito nga, wala nang naitulong, ninakaw pa yung mga pera, sigurado na yan. Break muna po tayo mga ka-inclusion, dyan lang po kayo. Yung tinapik po natin yung 2022 election po. Pagbabalik lang po muna.
Okay, welcome back po. I-ano na natin sa NLEX po. Sorry. Yung sa NLEX po ang i-ano'y natin, yung topic. Yun nga palang issue dyan ngayon sa ano, no? NLEX, di ba? NLEX. Isipin ninyo, nung tanggalan ng business permit, napilitan itong mga damuhong ito na gumawa ng paraan para hindi pinahihirapan yung mga motorista na pumipila ng halos isang araw, di ba? Mga kaibigan, para magpakabit ng RFID. Sipin ninyong katarantaduhan yan, ha? Dati-dati naman, nung sinisimulan pa lang nila, nung araw pa, di ba? Ilang taon na nakakaraan, nagsisimula sila ng RFID, naglagay sila niyan ng mga station sa mga gasoline station, di ba? Yung kabitan ng mga stick ng RFID. Bigla na wala. Ba't hindi nila binalik? Unang-una, di ba, ito yatang, kanino ba yung ano na yan, yung NLEX? Sino ba nagpapatakbo niyan? Si Ang? Si Ang, yung San Miguel? Ramon Ang? Sa kanya ba yan? SLEX? SLEX yung kanya. Etro, ano yan Pangilinan? Lopez? Basta ganon. Ngayon, tignan ninyo, gumaya ngayon yung mga mayor, sumunod. Doon sa Valenzuela City, sumunod yung mga ibang bayan sa Bulacan. Tapos, ngayon, Lopez Pangili. Founder Lopez Group of Companies. Kanila yan alam ko ngayon, yung Pampanga, nag-announce na ganun din, mga kaibigan. Hanggat di nila inaayos yan, suspendido ang business permit nila. Bakit ganun? Pwede namang maging madali. Gusto nila umahakot ng pera na pinahihirapan pa ang publiko. Alam nyo, katunayan, yung RFID, laging nasa disadvantage lagi ang, wala nang protection lagi ang consumer di ba? Yung consumer protection, wala na yan mga kaibigan, inuso na nila yung mga lalong nag-traffic dito lang bakit dito sa Cavitex hindi nila ipatupad dyan yung pagkansela sa permit ng ng business permit niyang nagpapatakbo ng Cavitex, hindi ba? NLEX din ba yan? NLEX, Cavitex. Isipin ninyo, mga kaibigan. Dyan, grabe rin ang traffic dyan. Everything has changed. I'm with you. Ang dami nang naka-RFID na booth.
mga kaibigan, lahat ng dadaanan mo halos okupado na ng RFID. Pero nuknukan ng traffic. Dahil pa rin sa nagpapakabit ng mga sticker at saka yung kanilang barrier, yung bumabasa ng sticker, malabo mata. Ha? Matagal bumukas kaya nagkaka-traffic. Sabi ko nga sa inyo, sa Japan nung manggaling kami last January, napansin namin lahat ng puro expressway ang daan namin Ang bibilis ng takbo. Ha? Pumapasok ka pa lang doon sa wala ka pa sa tapat nung parang booth, ha? Binabasa na yung ang bilis. Kaya yung mga sasakyan, ang bilis ng takbo. Ha? Hindi, ang pinaka-minor mo siguro, naka-30 ka Ha? Bubukas sigurado yung yung barrier pagdaan mo Kaya hindi nagkakaroon ng ano tawag mo doon? Ng traffic, di ba? Hindi nagkaka-traffic sa mga expressway dahil maayos yung yung kanilang sistema, di ba? Dito, sipin mo pinatagal-tagal, di ba? Yung pala papayag din sila. Papayag din po pala sila na makapagkabit ng RFID sa ibang designated area, di ba? Halimbawa, mga gasoline station. Di ba? Diyan mo ipakabit. Tsaka hindi yung pumipila ang tao. Yung tao kung kailan may panahon, di ba? Isipin mo, inaabala ninyo yung mga tao, pinagkakakitaan nyo pa. Ang masama, preload yan di ba? Ha? Hawak na nila yung pera ng tao di ba? Hindi pa ginagamit yung yung sana dalawang puso nung malamig pa pulutan ay love. Two is better than one sa pulutan. Oishi Martis at Oishi Cracklings. Baba natin alam mo kung pinipig ko. Yung kanilang, ano ba tawag mo ron? Yung ibinayad nila. Nagbayad ako sa'yo. Di hawak mo na yung pera ko. Hindi pa ako dumadaan dyan. Di ba? At hindi ko alam kung kailan ako dadaan dyan. Talagang dito, wala hindi balanse sa bansa natin. Walang walang economic program tong administrasyong ito. Kaya ang bansang ito, pabagsak ito hanggang nandyan sila. Tandaan niyo yan, hindi aasenso ang bansa natin. Wala silang economic program. Mga kaibigan, hindi lagi balanse yung gusto ng negosyante, puro pakinabang lang. Hindi ba yung taong bayan mahirapan, di ba? Kasi kung tayo lang ang magrereklamo, hindi tayo papansinin sila, may magagamit silang kapangyarihan. Katulad nung ginawa nila ngayon. Dapat ganon. Di ba? Wala hanggang dyan lang naman yan Hanggang dyan lang nila kayang gawin yan Pero sa proteksyon ng publiko, ng kanilang mga constituent, di naman nila magagawa yan. Tingnan ninyo, sinasabi nga ng study, di ba? Karamihan yun sa mga mayor na yan, yung mga nakipagsabwatan pa ha? Ipinalit pa yung kamatayan ng kanilang mga constituent para makapagsip-sip lang sa kasalukuyang administrasyon, ha? Kapalit ng pabor. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Dapat ang publiko marunong tumingin sa credibility. Paano nga matututunan ng publiko yan? Bagsak na nga ang kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas. Nakita ninyo. Si Mocha Uson nga dinala yung Mayon sa Naga Di ba? Nilipat niya Ang dami na niyang kapalpakan yung mga textbook, di ba? Meron pa akong natunghayan sa balita na yung ginagamit nila pati panlalait nakalagay sa sa mga textbook. Yung panlalait sa tao. Sipin mo yun ang itinuturo sa paaralan. Pagkatapos dito sa pag-aaral na ginawa, study na ginawa, grade 4 bagsak sa mathematics. Sa buong mundo pare-parehong grade 4. Ang Pilipinas, pinakakulelat. Mga kaibigan, pagdating sa mathematics at yung science. Noon ano ba yung study noon? Tinanong ang mga Pilipino, mangmang. Pagdating sa sa mga dapat na sa politika, mangmang. Kasi pangahas lang yung hindi mangmang dati yung Pilipino sa politika. Ang kapanahonan ng mga dating presidente, di ba? Noon nga wala pang ganong mass media noon pero magtataka ka, nakakaabot sa buong Pilipinas ang balita. Kapag ka ang mga politiko ng mga kandidato tumindig sa Plaza Miranda, diyan sa Quiapo. Mga kaibigan, yan ang very symbolic yung Quiapo nung araw, yung Plaza Miranda, na nung panahon ng bago mag-martial law, pinasabugan, di ba? Yung Plaza Miranda bombing. Pero bago yun, yan talaga ang lugar, dako, na magtutuos sa debate ang mga politiko. Diyan ka hahamunin ng debate sapagkat kapag diyan ka nagsalita, parang daig mo pa nagsalita sa radyo. Buong Pilipinas, makakarating ang pinag-usapan. Ang resulta ng pag-aharap. Noong mga panahon na sila Lacson, tumitindig dyan, di ba? Yung mayor ng Maynila, mga presidente, dyan sila tumitindig. Mataas ang pagkilala ng mga tao. Ang mga tao noon, pumupunta. Sipin mo yan. Mamamasahe o maglalakad para makapakinig lang dun sa sasabihin ng mga kandidato at ng mga politiko, mga kaibigan. Diyan ka didi pa sa Plaza Miranda. Wala na Ngayon, kahit sino na basta may pera, may pambayad, interviewing ka. Ito, hindi nyo ba napapansin ng mga kagaguhan dito? Pinasara yung ABS-CBN, pagkatapos doon din sila nagpapa-interview. Di ba? Pansinin ninyo yon. Di ba mga gago yan? Kasi ang media rito, wala na rin yung dating pagkakaisa sa media na inabot ko nung tayo'y nagsisimula. Kanya-kanyang yabang ngayon. Puro hambog, puro dilihensya naman. Puro pera. Mga kaibigan. Kaya nakita ninyo kahit walang kabuluhan ang sasabihin ng isang senador, lumalabas sa periodiko. Lumalabas sa telebisyon. Bakit? Kargado Envelope mental
Oh. Yan ang kalakaran ngayon. Tanggapin, paniwalaan ninyo sa hindi. Kaya ang tao, hindi na ngayon alam kung ano yung credibility na tinatawag. Kung sino yung credible o kung sino yung incredible Hulk. Ha? Mga kaibigan. Oh. Dapat umpisa pa lang. Halimbawa, nakita mo sa katulad nitong pinag-uusapan sa kaso ni Justice Leonen. Ang pinakapunto rito, sa totoo lang, alam nyo kung ano? Credibility. Question of credibility nung mga naghain ng complaint at saka yung nag-endorse. Kaya ang pamagat nito, connect the dots. Ha? Mga kaibigan, pag dugtong-dugtongin mo, malalaman mo ngayon kung kanino, kung sino yung sinasabing sino ang makikinabang. Hindi ba? Dito, sa ginagawa nilang ito, mga kaibigan. Makikinabang si Digong nyo, tsaka si Bongbong Marcos, di ba? Bakit? Ang balak nila, patalsikin yan si Leonen sapagkat siya ang may hawak nung protesta. Inaakusahan nga nila ito Ang tagal daw magdesisyon dun sa HRET. Bukod doon sa Presidential Electoral Tribunal, meron pang tribunal para sa mga mambabatas. Yun yung House of Representatives Electoral Tribunal. Ang tagal din daw dinisisyonan, magdesisyon sa mga kaso. Yung pala, 3 ang hawak na kaso ni Leonen. Yung 2 decided na. Tapos, yung daw isa kaso nung si Kimbo ng Marikina. Sabi ni Justice Carpio, hindi naman si Kimbo hindi naman kay Leonen yung Kimbo At saka si Leonen, na-appoint lang dyan sa HRET, hindi totoong matagal magdesisyon sa kaso sapagkat na-appoint siya 2019, last year. At 2 na kaagad yung nadesisyonan niyang kaso. At bukod doon, walang sinasabi sa rules, sa tuntuning sinusunod kung kailan ka dapat magdesisyon o gaano katagal mo lang dapat desisyonan ng kaso. Walang ganun. Mga kaibigan, yun ang sabi. Ay di palso, di ba? Dispalinghado. Makikita ninyo pagbaluktot, mga kaibigan. Kaya natin ito pinagtsatsaga ang itampok dito sa programa natin. Walang magtatampok nito Ha? Mabigat ang kalaban ni Leonen, hindi yung kaso Ang mabigat na kalaban niya, yung paninira at yung malaking sabuatan sa likod ng impeachment case na yan. Na pwedeng tarantaduhin ng mga congressman yan. Nagawa nga nila sa ABS-CBN yan Nagawa nga kay Sereno yan Dito pa kay kay Justice Leonen, di ba? Kaya natin ito pinagpapauna para alam na ng publiko. Kahit papano kung ilan ang marating nitong programa natin, alam nyo na, hindi na kayo dapat magtaka. At alam na ninyo ang dahilan kung bakit ginagawa yan ng walang basihan. Totoo sinasabi nila, ang impeachment ay tanging ang Kamara lamang at ang Senado, ang impeachment sa Kamara yan. Ngayon, yung paglilitis niyan doon sa Senado, yung impeachment, tama yun sa Kongreso. Tama nga. Kung may basihan. Hindi basta-bastang mag-file ka ng impeachment. Mag-ano na kayo?
bubuo na kayo ng proseso para yung tao impeach nyo, 'di ba? Gagawa na kayo ng articles of impeachment. Katarantaduhan 'yun. 'Di ba? May mga nagpapile binabasura kaagad, walang nag-e-endorse na congressman nung panahon ni Gloria. Ginagawa naman ni Oliver Lozano, uunahan. Every year yan, nagpapile. Pag may pumutok na issue, takbo na yan sa Congress. Impeach si Gloria Macapagal Arroyo. Pero bata siya ni Gloria. Ba't siya nagpapa-impeach? Para mawalang bisa ang sino mang magtatangka na maghain ng totoong impeachment complaint labang kay Gloria, sapagkat ayon sa tuntunin ng Kongreso, sa loob ng isang taon, isang beses ka lang pwede mag-file ng impeachment sa isang tao. O, sa presidente, halimbawa. O, di ba? Pag hindi ka umubra ngayon, next year, abangan mo kayan. Ha? Magpapile ka agad ng impeachment yan. Bakit? Kasi baka may pag may nag-file, baliwala na yun. Oh. Tapos later on, wala nang nagpapile, tsaka i-dismiss yung pinail ni Oliver Lozano. Ganyan po eh. Ngayon, puro bagsak. Kaya bagsak ang edukasyon sa Pilipinas. Kitang-kita naman yan sa social media. Ha? At tayo nga, nagkatotoo, naglabas na raw ng para sa taong ito, yung YouTube, Google. Nilabas nila yung kung sino yung mga popular sa iba't ibang larangan sa social media. Pilipinas ang pinaka malaking panahon ang inuubos sa social media. Hindi naman natututo. Yun ang nakapagtataka. Bakit? Kasi puro ang nababasa, puro fake news. Mga kaibigan, yun ang masaklap. Kaya sabi ni Gatchalian, ito senador, Gatchalian ang apelyido, may senador palang ganun, Gatchalian, has found the latest report on Filipino learners ranking low in another global assessment so depressing. Mga kaibigan, this is a major crisis. Hindi, yan nga gusto ng mga politiko dito sa bansa Gusto nga niya na makapag-aral yung mga tao Di ba? Kung mag-aral man kayo, kaya nga nilagay si Briones para maging bobo ang mga estudyante. Di ba? Pagka bobo estudyante, hindi maiintindihan ang pinagagawa nila. Di ba? Mawawala ng lakas ang mamamayan. Mga kaibigan, kapag bagsak ang edukasyon, ang kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas, magiging mahina ang mamamayan. Kaya madali nilang matatakot, madali nilang mapaglalaruan at mapasusunod sa kanilang gustong gawin. Mga kaibigan, ano po? Walang preno kung bumatikos. Okay, malapit na tayo matapos po sa ating programa po. Ay bukas po sa usaping inclusion.
Ang topic po natin bukas po, ang KNI Hall of Shamer po na si Rodelio Daguman. Yun nga. Yun nga, mga controversial po na muna po kayo. Nang ilang, wala na po tayong oras po. Okay. Meron po matatabi po natin na mga yan. Alam nyo kung sino yung bukas po kung itatabi po natin. Yung topic inclusion po about Rodelio Daguman. Yun na nga matatabi po natin sa oras na yun. Yung mga ano na yan. Okay. Medyo po wala na po tayong oras po sa araw na ito. Okay. That's it for now. Ako po si Perti Rapid at sabi pagpalain Diyos na may kapal. One inclusion forever. HNI God first. Magandang gabi po sa inyo lahat.